Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisa ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya ay nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. "Igagalang nila ang aking anak," wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasamang anak, sila'y nag-usap-usap. "Ito ang tagapagmana. Halika kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin." Kaya siya ay sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipunin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagpatayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga rin po, Father. Tayo po ay gumiti sa katabi natin at sabihin natin, hello. Ito pong linggong ito ay linggo para sa mga kapatid natin na mga katutubo. Ang English po na translation ay indigenous peoples. Iba-iba po yan Noong araw, mga 1970s, ang tawag sa kanila cultural minorities. Tapos, na iba-iba. Pero hanggang sa bumalik, naging katutubo. Itong mga kababayan nating ito, ay mas nauna sa atin na mga dayo lang. Dahil sila po ay, bago dumating ang mga Kastila, andito na. Sila talaga yung mga likas na Pilipino. Mga Mangyan, mga Igorot, mga Ifugao, at doon sa Mindanao, mga Lumad ang tawag naman sa kanila. Ngayon naman ang ating ebanghelyo ay tungkol naman ito sa tiwala at pagiging katiwala, na ang English na salita ay stewardship. Ngayon pong taon na ito, sinimula na ng ating obispo at kasama kaming mga kaparian, pati na rin ang ilang mga laiko, na ihanda ang lahat ng mga parokya natin para sa taong 2024, kung saan kaming lahat ng mga pari ng diocese ay magkakaroon ng pangkalahatang paglilipatan o generally shuffle. Ang gusto po ng ating obispo na magkaroon ng panibagong pananaw ang bawat isa sa atin at simbahan. Ang gusto niyang, ang isinusulong ngayon ni Bishop Jesse E. Mercado, ating obispo, ay yung tinatawag na stewardship, pagiging katiwala. Dito sa atin, sa parokya po natin, sinimulan po ito ni Father John Morota.
At ang naging kabahagi naman ng punto namang ito ay yung stewardship of treasure. Meron na ho tayo dito. Pero sabi ng ating ng simbahan, hindi yan talaga hindi lang yan ang stewardship. Ang stewardship, pagiging kabahagi ng katiwala, ay isang pamamaraan o pamumuhay. Ang English na translation po niyan, it's a way of life. Na ibig sabihin nito, ang pagiging katiwala ay pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos ng kanyang mga biyaya. At lahat tayo, naniniwala ako na lahat tayo binibiyayahan. Sabihin mo nga sa katabi mo, bless ka, di ba? Uy. O, di ba? Unang blessing ng Panginoon sa atin, yung buhay na araw-araw na binibigay sa atin, tutulog tayo paggabi, makakagising pa tayo sa umaga. At panibagong buhay na naman ang ating tatahakin. Number 1 yan. Yung pangalawa naman, ay di naman yan tayo pinababayaan. Meron tayong tirahan, meron tayong makakain, meron din tayong pantustos araw-araw para sa ating pamilya. Ang tawag naman dyan ay mga basic needs. Yung makakain ka, makainom ka ng tubig, makagalaw ka saan. Andyan meron ka niyan. At may iba pang mga biyaya. Tulad ng mga pang-emotional naman, na pagka nangangailangan ka ng nagmamahal sa'yo, meron namang nagmamahal sa'yo. May sakit ka, may aalaga naman sa'yo. Ang dami nating biyaya. Kaya ang tanong natin, paano ba to? Paano naman ako tutugon? Paano ko susuklian ang kaloob na ito ng Diyos? Sa ibang parokya po na matagal nang ginagawa naman o ibang diocese, ang tawag naman dito ay balik-handog, na ang buhay natin, dahil puno-puno ng biyaya, ibabalik natin, ihahandog natin. Ngayon po, sa Ebanghelyo natin, ang nilalaman dito sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 21, verses 33 to 43, ito yung kwento o talinhaga tungkol sa pagiging mabuting katiwala o isang masamang pinagkakatiwalaan. Yung may-ari ng ubasan, ano pong ginawa niya? Umalis. Pero bago umalis, inaayos muna niya yung kanyang ubasan o vineyard sa English. Yung kanyang taniman ng ubas, iniwan niya ito sa mga pinagkakatiwalaan niya. Mga tinatawag doon ay katiwala. Sigurado naman ako na meron dito sa atin na merong lupain sa probinsya. Meron ho ba dito sa atin na may iniwang, maski pa paano, meron kang iniwang lupa sa pinanggalingan mong probinsya? Siguro meron naman. At dahil andito ka sa Maynila o nasa ibang lugar ka, ay kailangan mong merong mag-alaga. At usually, ang mga pinagkakatiwalaan, mga kamag-anak. Tama? Huy. Kasi kami po ganun nung kami ay lumipat dito. Pero bago yon, nauna yung aking mga lola't lola mula doon sa Kapi, sa Dumaraw, sa kwento ng nanay, iniwan ng mga lola't lola yung kanilang lupa. Sabi doon sa mga magulang ko, alagaan mo na ninyo yung lupa. Pagka suklian namin kayo, pagka lumaki-laki ng mga anak mo at gusto nilang mag-aaral, punta lang kayo sa amin, sa Maynila. Kami nang bahala. Ayun ang usapan. Pero, naisip naman ng mga nanay ko, tatay, dahil naubos na yung mga mag-anak namin, 1950s, nagpuntahan sa Mindanao, Land of Promise. Iniwan naman yung lupa doon. Ngayon, ganun talaga yon. Pero ang tanong sa atin, paano naman ang mga katiwala, pinagkakatiwalaan? Dito nakita natin sa Ebanghelyo, nung panahon na ng pag-aani, isinugo ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga katulong, mga katuwang, para kunin na yung kanyang kaparte. Ano po nangyari? Naibigay ba yung kanyang kabahagi? Hindi. Naging masama yung kanyang mga iniwan.
hindi na naibigay yung bahagi niya, sinaktan pa yung mga napakaraming isinugo at pinagpapatay pa yung iba. Hanggang sa sabi noong nagmamayari ng ubasan, ano sabi niya? Yung anak ko na lang na lalaki ang ipapadala ko. Siguro naman, igagalang nila yung aking anak. Pero nangyari ba yun? Hello? Anong nangyari nung makita nila na dumarating na yung tagapagmana, ang sabi nila, naku, iyan na yung heredero, yung tagapagmana. Patayin natin para mapasa atin yung kanyang mamanahin. Napakalungkot po itong pangyayaring ito dahil hindi lang po ito kwento. Nangyayari ito sa totoong buhay. Kasi may mga alam ako na pinagkatiwala nila yung kanilang ari-arian sa kanilang mga katiwala, pero noong tuwing sasapit ang panahon na kailangan na nila ang produkto galing sa kanilang pinaghirapan na lupain, walang maibigay at ayaw ibigay. At nangyayari pa, tulad nitong sa Ebanghelyo, pinag-iinteresan pa yung lupa. Totoo po yan at malungkot po yan. Kaya ito yung nakita ko na wala palang kamag-anak sa lupa. Pag ng tao na pinagkatiwalaan, hindi pala mapagkakatiwalaan, nagkaka-interest. At dito sa Ebanghelyo natin, ano po ang kahulugan nito? Yung pinagkatiwalaan ay mga Hudyo yun sabi ng Panginoon. At yung ubasan, yun ang Israel. Paano naman itong bayan ng Israel? Pinag-alala na sa kanila, biniyayahan na sila. Mula kay Abraham hanggang sa mga sumunod pang lahi, hanggang sa nagkaroon na sila ng mga hari. Pero yung mga sugo ng Diyos para paalalahanan sila kung ano ang buhay at dapat nilang gawin na tama, hindi nila ginawa. Ang ginawa rin nila parang sa Ebanghelyo, yung mga sugo ng Diyos ay kanilang pinagpapapatay. Hindi nila tinanggap ang mga sugong ito ng Diyos. At huling hirit na, sino po yung huling hirit ng Diyos? Si Jesus, yung kanyang anak. Anong ginawa naman ng mga taga-Israel? Hindi nila tinanggap. Tinanggihan ang panulukang bato na sinasabi ng Ebanghelyo. Walang iba kundi ang anak ng Diyos. Hanggang ngayon, mga kapatid, pag tayo ay pumunta sa Israel at mag-pilgrimage ka ba o ano, yung mga Hudyo, wala naman silang paniniwala kay Jesus. Naghahantay pa sila ng Mesiyas. Kaya siguro po sa oras na ito, tandaan natin, ang pagiging katiwala, pinagkakatiwalaan ay isang biyaya. Galing sa nagtitiwala. At para sa atin, ang nagtitiwala ay walang iba kundi Diyos. At ang pinagkakatiwalaan ay tayo. Nasa kamay natin ang pagtitiwala ng Diyos. Alam ko, sa mga ordinaryong buhay dito sa atin, pag tayo ay may katiwala, at alam natin na maski anong mangyari, hindi ka man nakatingin o wala pa man, mapagkakatiwalaan mo. Pati buhay mo, ipagkakatiwala mo. Alam niyo, isang malungkot na pangyayari, isang pinagtitiwala ang kababayan natin, mabuti na lang, merong tawag doon yung camera. O video cam yata yun, o basta, whatever, no? Security camera doon sa bahay. Ito po ay totoong pangyayari. Nangyari po ito sa ibang bansa. Ang pinagkatiwalaan ay kababayan natin para sa kanyang anak. Siya ay yaya ng kanyang anak. Nakita doon. Kasi parang may mga pasa-pasa yung bata. Naglagay ngayon ng security camera yung may-ari ng bahay at nireplay nila. Sinasaktan pala niyong bata.
Siguro po tayo dito sa atin, sa buhay natin, kung ikaw ay katiwala, at ako po, number 1 na katiwala na simbahan. Sa inyong buhay, ako'y pinakatiwala sa akin ng Diyos kayong lahat bilang inyong ama ng parokya, bilang pastol. Mga nanay at tatay, katiwala kayo para sa inyong mga anak, sa inyong pamilya. Kaya nga, napakaganda kung titingnan natin at babalikan natin yung napakagandang kanta, ginamit na rin sa palabas sa telebisyon ni Santino. Walang sino manang na para sa sarili lamang. Walang sino manang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sabihin mo nga sa katabi mo, pinagkakatiwalaan ka, sana mapagkatiwalaan ka. Amen. Tumayo po tayo at pahayag na natin ang ating